Blessed are those who believe without seeing. John 20, verse 29. Hello, brothers and sisters in treasure hunting. How are you today in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao? At sa ating mga subscribers all over the world sa Middle East. Kumusta kayo diyan? In Saudi Arabia, Doha, Qatar, United Arab Emirates, also in Bahrain, and we have subscribers in Kurdistan. How are you guys? And also shout out sa ating mga ka-TH dyan sa Northern Hemisphere, sa Canada, California, also in Australia, the land down under New Zealand, also dyan sa Switzerland, in Hawaii. Kumusta kayong lahat dyan guys? At bago ako magpatuloy sa ating pagtatalakay ng mga treasure markers, ako'y mag-shout out muna sa inyong lahat. Alright, shout out muna tayo mga ka-TH. Tubal Sulpong, Job Entertainment, Kings of Kings, Raul Riquillo. Shout out din kay Mark Salili and Manuel Balugat, Dins Belt, Arlene Palera Santos, Evelyn Espihon, Richard Gomez. And more shout out for Sharon Bayadas, dan Michael Samurai of Surigao. Kumusta kayo lahat yan mga taga Surigao? Kyle Katarman, Raymart Siguko, Taaron King Aaron of Cordilleras, the Bicol target of Bicol. Kumusta ang mga Bicolano? Michelle Maglinas Berden, Milda Montano, and also Edgar Taladtad. Kumusta kayo dyan? Rex Adipu, shout out kay Ephraim Berbanya, Romel Hisulgon, and to Rico Mausisa, Saddam Pangarungan, Angela Ramos, Brinil Anskal, and to Stephen Catilo. Alright, so tayo na ngayon guys ay magpatuloy sa ating treasure marker analysis. Maraming salamat. Okay, sit back and relax mga ka-TH. Napakagandang progress ng ating mga ka-TH sa bundok ang kanilang nakita o nahukay. Ito'y nagbigay lamang ng mga sinyalis na lalo nang gumagaling ang ating mga novice treasure hunters sa bundok ay gumagaling na sa kanilang itong knowledge in reading treasure symbols. Kasi natagpuan, marami nang nakakita ng mga HTM, yung mga marker sa ilalim ng lupa, yun ang HTM, yung dyan ka na, malapit ka na sa treasures. At ito siyempre ay buya, at yan ay nakabaon sa 1 meter deep mahigit, at nakapatong ito sa heart shape na bato. Okay, so yan ay palatandaan. Ibig sabihin yan ay nakapatong siya dito sa heart shape na bato sa lalim na 1 meter plus. Okay, at yung itong nakamarka dito guys ay hindi ito nagsasabi about treasure. Ito ay trademark ng company at measurement ng buya. Ayan ay sabi ay 60 mm size. Okay? At hindi ito nagsasabi ng treasure. Ngunit, yan ay nilagay, sabi ko sa inyo, na mga man-made object, ilalagay nila dyan sa 2 meters deep or 1.5 or 1 meters deep. Pag nakabaon ang mga ganyan na mga bagay na gawa ng Hapon or panahon pa ng Hapon, well, yan ay marker na merong ibinaon pa sa baba niyan na mas malalim ang pagkabaon. Kaya yan ang mga nasa 50%. Pag nakita mo na yan, 50% na ang winning or itong posibilidad na matagpuan mo ang item. Okay, so congratulations mga ka-TH. Huwag lang kayong mag-away-away dyan sa bundok. Kasi pag malapit na tayo sa treasure, biglang na yan mag-away-away. Merong yung parang nasaniba na ng espiritu na masama na ang iniisip palagi. Ganon din nangyari sa amin noon kaya hindi natapos ang project. Okay, at
Tingnan natin ang ibang picture. Ito yung heart shape na pinatungan noon. Dito nakapatong yung buya. And then, matulis siya. So, pwedeng pointer ang heart. Ang buya ay nagsasabi na siya ay object or siya ay treasures. Okay, at ito naman yung HTM sa pinakababa. Ito'y nasa 5 meters na or mahigit sa 4 meters. Ito ay nagsimbolo ng sapatos. Okay, at ang sapatos, ano nga ba ang kahulugan guys ng itong shoe? Okay, ang shoe ay pointer pa rin ng direksyon at nagbibigay din siya ng distance. Okay, so ang distance na tinuturo niyang sapatos ay nasa 7 to 9 meters. Mamaya atin yan tatalakayin doon sa kanyang mapa. Okay, yan ay nasa pinakamailalim na. At sa ibabaw niyan ay simento na itong slab. Kaya talagang abot kamay na. Ito naman ay tingnan natin kung nakahiga ba ito doon. Pwede ito yung sinasabi na anchor tunnel, yung dalawahan na tunnel na parang pundo, left and right ang kanyang butas doon sa pinakailalim. Kung ito'y nakahiga. Okay, at pwede rin ang pinakamahaba nito ang pinaka-pointer. Okay, at magkatabi itong dalawa sa lalim na 5 meters, therefore, well, that's man-made. At yan ay mga HTM na malapit ka na talaga sa item. Kaya, mga ka-TH na nagpadala nito ay relax lang kayo dyan, huwag kayong mag-away-away kasi ganyan talaga yan. Dumudumi kasi ang utak ng tao pag malapit na sa treasure, kung ano-ano na ang iniisip na itong sobrang advanced na ang iniisip niya. Yung iba ay uunahan kayo dyan pag gabi, huhukayin yan pag wala na kayo. Kaya pag-usapan, idaan sa mabuting usapan yan. Kasi walang mangyari sa unsihan, tusuhan, o yung ganyang mga klaseng karamihan talaga pag malapit na ay mag-away-away na. Kaya yan ang iwasan nyo guys. Usap-usap lang kayo ng mabuti. Okay, at palaging manalangin, mag-pray before maghukay para mawala yung demonyo sa utak. Okay, prayer lang ang yung magwawala ng yung masasamang iniisip natin, lalo na pag malapit na tayo sa treasures. Ito naman ang dreaded flower treasure symbol. Okay, ito ay may petals, nakadesinyo talaga siya. Ayan. At kung merong ganyan, meron talagang treasure. Kasi bakit lalagyan mo ng booby trap or bomb ang 5 meters deep na lupa kung wala kang binabantayan doon? Diba? Ang tagabantay sa treasure dyan sa 5 meters deep ay ang nilalagay nila na ganyan na bomb. Ang mga uri ng bomba na pwedeng nandyan ay mga vintage bomb. Yung mine, yung pagmaapakan mo sa sabog, meron ding trip wire. Yung granada ay tinatalian ng wire, pero sa panahon ngayon wala na yung wire, wala na yung alambre, granada na lang, at wala na rin yung kanyang mga pin kasi nabubulok na, pero sa sabog pa rin yun pag tatamaan ng matulis na metal. Okay guys, so pag nandyan na yan na marker, malapit ka na sa item. Ganyan na warning symbol yan. Yan ang dreaded flower sa treasure hunting. Okay, bulaklak lang siya tingnan pero napaka-deadly niya. Siya ay itong simbolo ng big bomb. Okay? At kung 16 petals yan guys, kung 16 yan na nagaganyan, well, hindi na yan bomba. Yan ang chrysanthemum flower na
silyo ng emperor, meaning to say ay silyo ng emperor. Ang nakita nyo, meaning emperor treasure, ang nandyan, kung yan ay 16 petals, kaya lang meron lang siyang isa. Bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ka petals. Okay, at hindi siya 16. So it's a booby trap. Okay, so atin na tingnan guys ang mapa nito at doon tayo mag-decode kung saan nyo pwedeng kunin yun. Okay, so hang on. Okay mga ka-TH, bago tayo magpatuloy ay akin muna kayo bigyan ng idea about Japanese tunnel na nilalagyan nila ng treasures. Okay, ito yung vertical tunnel guys, pag ganyan yan. Hanggang dito, sabihin natin yan ay 7 meters na. At kung maghukay tayo diretso dyan, aabot pa tayo dyan sa 8 meters. Wala tayong matagpuan kasi nasa gilid ng vertical tunnel nilalagay ang treasure. Yan ang ibig sabihin ng bakit merong mga heart na pointed sa layer at merong bato na arrow sa kada layer niyan. Kasi pwedeng nasa gilid lang ang mga item ng tunnel. Alright, so meron ding vertical tunnel na nagaganyan guys. And then bigla na lang ito mag dead end. Tapos bigla na lang itong gaganon, mag horizontal. At dito sa kalagitnaan nilalagay ang item. Kaya kahit anong lalim ang gawin natin dyan, kahit lalagpas pa tayo dyan sa 7 meters, malagpasan natin ang item kasi ang item ay naka-horizontal, nasa gilid. Meaning ang iyong tunnel na vertical ay meron yang nakatago na itong passage or tinabunan muli na lupa, which is ang marker dyan ay yung mga tulad ng heart at triangle stone na nagturo na dyan ka maghukay sa gilid ng iyong tunnel. Okay, ngayon puntahan na natin ang mapa ng ating ka-TH. Okay, ito yung progresibo. Magandang good job ito kung tawagin ay magandang trabaho. Kasi umabot na sila sa 30 feet. Okay, malalim na yan. Ang site na ito ay merong dagat. Okay, may dagat pala siya dito sa gilid. Dito. And then daan, 100 meters ay ang site na galing sa highway. At sa unahan naman ito ay merong mga kahoy. Okay, ang importante ay natagpuan nyo na ang mga markers sa ilalim ng lupa or itong tinatawag na HTM. Okay, unahin natin guys itong heart. Okay, ang heart ay nagsasabi yan na treasure under. Under nga ang treasure. Ito yung buya. Okay, at natagpuan nila ito sa 4 feet, mahigit na 1 meter. Okay, so dito natagpuan mahigit 1 meter. And then after 7 feet, 2 meters mahigit, ay natagpuan nila ang arrow. Okay, importante itong arrow na ito guys. Kaya lang yan ay tingnan nyo kung saan nakaturo yan. Ito naman ay yung parang tail, yung or yan ay sign ng anchor tunnel. Yung anchor tunnel guys ay ito yung top view. Halimbawa, top view ito. At pagpapasok ka sa horizontal, yung nagaganyan, horizontal na yan, ay magsasanga na naman yan doon. Kaganyan yan. Ayan. Yan ang ibig sabihin ng anchor tunnel. Itong ganitong symbol. Kaya naku, napakahirap nito. Pero di bali, nandiyan na kayo, malapit na kayo, abot kamay na yan. Sabi ko ay abot kamay na. Ngayon, pinaka-importante ay natagpuan nyo ang silyo. Ang tawag nito ay seal. Yan ay silyo. Lahat ng Yamashita treasure halos ay mayroong sealed concrete. Yung nilalagyan nila ng konkrito as takip.
para hindi talaga magalaw. Okay, yan. And after sa kanya, 30 feet deep. Okay, 15 deep. Make that 15 feet deep. Nasa 4 meters mahigit. Tamang-tama talaga. Sa 4 meters, dyan nyo na makikita ang mga kakaibang bagay na malapit ka na sa treasure o treasure na kaagad sa 4 meters deep. Natagpuan itong simento. So binasag nila. Kaya maganda talaga ang mga sinyalis. And then 30 feet times 2 na lalim galing sa semento ay nandito na itong mga HTM. Itong hugis sapatos na pinakita natin kanina at itong warning for bombs. Okay, so ngayon atin to isa-isahin guys. Atin na ito i-close up. Okay, dito muna tayo sa may itaas. So ito guys, ang layer na ito ay kulayan muna natin. I-drawing natin muli. Outline natin ito. Ang hukay nyo ay, ang tunnel ay kulayan natin ng blue. Okay, ganyan. At ito ang inyong entrance. 6 by 6 feet. So 2 by 2 meters. Tamang-tama. Sinunod nyo talaga ang aking mga advice. Kaya nakita nyo tuloy ang mga HTM or mga marker na yan. Kaya ako'y nagpapasalamat at marami nang nagpadala sa atin na nakita na nila yung mga final marker inside sa hukay sa 2 meters beyond. Marami nang nakakita, kaya bilib na bilib din ako sa ating mga katiit sa pagpursige. Okay, unahin natin ang heart guys. Ang sabi ng buya ay ako ay kayamanan. Sabi niya, bilog kasi siya. Sabi niya, ako ang kayamanan. At ako ang inyong minamahal, kaya heart yan. Ako ang inyong minamahal na kayamanan. Ngunit, meron akong direksyon na dalawa. Okay, kaya ang i-check nyo muna guys, balikan nyo yung site kung saan nyo nahukay yung heart. Yun ay naka-flat sa lupa. Tingnan nyo ang tulis niya. Kung dito siya nag-point, ay butasin nyo muna ang gilid ng tunnel na ito. Okay, ganyan. Kahit mga 1 meter lang, ganyan. And then, 2 meters ang palaging layo. Ang kanyang span. Ang layo ng inyong hukay ay 2 meters. Galing dito sa gilid ng inyong tunnel. Okay. Kasi gaya kanina, itong pinakita ko na mapa sa inyo, ayan, nasa gilid lang ang mga item at wala sa shaft. Ang shaft ay itong diretsong hukay nyo. Nasa gilid ng shaft. Okay. Ngayon, ito yung number 1 na paglikod natin sa heart. Number 2 is treasure under. Sa baba talaga siya. Ngayon, sabi niya ay sa baba ang treasure. Ngunit tinuro na naman niya ang arrow. Ito naman ang maganda. Kasi arrow na talaga ito. Ngayon katiits, kung ang arrow na ito ay ang kanyang pinakamatulis ang hanapin nyo. Kung saan yung merong sima or itong tulis talaga niya. Example dito tumuturo. Ang pinakamatulis na part ng arrow na yan, arrow stone. So sa layer na ito, tandaan nyo sa 7 feet 2 meters ay gagawa na naman kayo ng L na hukay na gaganyan. Drifting to left. Okay. So meron na tayong dalawang drifting. 2 meters lang din ang haba ng hukay. Okay. So ito naman ay example sa kaliwa. Ngunit kung ang tulis ng arrow ay papunta rito, ay so dito kayo gagawa guys ng itong drifting to right or itong
horizontal na paghukay. Okay? So yan ang pangalawa. And then pangatlo, meron siyang tinuturo na itong simbolo ng anchor tunnel. Ang anchor tunnel, original na design niya ay nakaganito. Ayan, parang letter T ngunit carved. Tinatawag yan na anchor kasi yung sa barko, di ba, mayroong pundo yun. Yung pundo ay anchor yan sa English, nakaganyan yan. Kaya anchor tunnel, ang kahulugan ng anchor tunnel ay nagsanga sa dulo. Or, tingnan nyo guys kung ito na parte ay mahaba. Okay, sa palagay ko kasi ay yan ay another arrow. Okay, sa palagay ko ay ito ang tail of the arrow at ito ang head of the arrow. Itong dito ang pointer niya. Kaya kung yan ay nakaturo, example dito na gilid, dito na naman kayo sa gilid. Kasi tapos na kayo sa vertical, umabot na kayo sa 30 feet. Kaya dito na naman, gilid, kung saan nakaturo ang dulo nito. Okay, kasi sa palagay ko yan ay mahaba yan, siguro natibag yan. Palagay ko yan ay arrow, nagaganyan yan. Ito yung tail of the arrow, ito naman yung head of the arrow. Kaya kung saan nakapoint yan, doon mag-drifting na naman. 2 meters span or 2 meters ang distansya ng hukay or layo ng hukay. Okay, at kung wala dyan, baba tayo. Okay, malapit na tayo. Ngayon, bakit nilagyan nila ng, ang tanong, bakit nilagyan ng itong seal na concrete kung walang tinatago, di ba? Bakit nilagay ito na simento? Siyempre, pag makakita ka ng ganyan na simento sa itong 15 feet, ay talagang lalakas ang kalabog ng iyong puso. Kasi malapit ka na nga. Okay, at pag ganyan na ay okay, meron ng mga ano dyan, mag-isip na ng masama. Na, kaya advice ko sa inyo guys, pag malapit na kayo sa itong ma-estimate nyo na final day nyo na sa excavation, yung last day nyo na sa paghukay, ay dapat kolektahin lahat ng cellphone ng inyong leader. Okay, kunin ang lahat ng cellphone para walang makakontak. At ibalik lang yan after kung may makuha na. Or itapon na yan para walang unsihan, walang tatawag ng kung sinong tatawagan ng mga itong masamang tao, di ba? Walang unsihan, walang double cross na sinasabi. Okay, so yung cellphone talaga ang pinaka-importante. Itago nyo yan, isa lang ang maghawak niyan. At kung makita nyo na yung treasure, itapon nyo na yan o sunugin nyo para walang unsihan. Takbo ka agad kayo, uwian na, tapos punta kayo sa pinaka-safety na lugar, malayo sa inyong lugar. Safety yung walang nakakilala sa inyo. Okay? Kasi yung mga treasure na yan ay the roots of all evil. Pero kailangan naman natin yan. Kaya nga hinahanap natin. Okay, so nabasag nyo na itong concrete seal at tumambad sa inyo sa 30 feet deep itong sabihin natin na warning sign na petals. Okay, bulaklak. Yan ay warning sign. Nagwa-warning siya. Sabi niya, warning. Delikado ang treasure na ito. Ngayon, ang hindi natin alam, saan nakalagay yung bomba. Okay, kaya sa portion na ito ay dahan-dahan ng inyong hukay. Ngayon guys, nasaan na ba yung parang sapatos? Okay? So tingnan nga muna natin sa picture. Okay, so ito yung picture guys ng anchor tunnel nga ito. Ito siya ay sign na mayroong tunnel na nag-T
sa ilalim. At itong sapatos, yan ay pointer to entrance ng tunnel na horizontal. Okay, so yan ang sundin natin, ang pointer ng sapatos. Okay, balik tayo sa ating treasure map. Atin lakihan kunti. Alright, so ito na yan. Ito yung anchor tunnel. Halos magkapareho yan, nagaganyan. At yan ay nakatayo. Meaning to say ay kung nakatayo yan guys, ito yung shaft, ito yung hinukay nyo. At pagdating dyan sa petal, sa may bulaklak, ay ganyan na naman kayo. Ayan. Mag-drift to left and right. Ayan. Kaya ganyan yan na itsura. Yan ay anchor tunnel. Pa-curve yan kunti. Nagaganyan. So ang hukay nyo ay pa-curve kunti lang. Pwede rin letter T lang. Kaya lang laki-lakihan nyo kunti. Okay. At gamitan nyo yan ng mga timber. Babagsak yan pag walang timber ang lupa dyan. Okay, so ito yung ibabaw nyo guys, ito, dito yan, dito kayo pumasok kanina, natagpuan nyo ang puso, natagpuan nyo ang arrow, natagpuan nyo ang silyo, na concrete, at nandito yung bulaklak, at saka sapatos. Kaya ang symbol niya ay parang letter T na nagaganyan, yan ay anchor tunnel, meaning dalawahan na tunnel, left and right ang hukay. Okay, so ang sundin ay yung sapatos. Okay, itong sapatos ang susi din guys kung saan yan nakaturo. Ito yung sapatos ayan. Kung yan ay nakaturo dyan, so meaning to say ito na side ang unang hukayin. And then sa tapat niyan, sa kanyang tapat or sa likod niya ay hukayin din dito. Pag ganun. Okay, at hindi pa rin matagpuan guys dyan ay sundin ang turo nitong parang ayan, nagaganyan. Ang mga dulo naman ito ang tingnan kung saan nakaturo. At doon maghukay ng left and right na itong paghukay. Pero ang maganda dyan ay bilogin yun lang ang hukay nyo pag ganyan sa ilalim para hindi na maguluhan sa direksyon. Abot kamay na yan guys, isang dipa na lang yan, isang dupa na lang ay mahawakan nyo na yung mga itong kumikinang na mga kulay dilaw na bagay na kung saan napakamahal. Ang isang piraso ng gold ay 26 million pesos. Yan ay sa 12 kilograms lang. Ngunit merong mga itong galing sa Germany kay Hitler na gold na kinuha ni Yamashita nung itong natalo na si Hitler ay dinala sa Pilipinas ang iba at si Yamashita ang nagbaon. Kaya merong mga Swiss gold. Magtaka tayo, bakit merong barita na Swiss ang marka? Yun ay galing sa Germany kay Hitler. Kasi na-conquer niya ang Europe, nakuha niya yung ibang gold yun doon sa Swiss. Okay? At ang bigat niyan ay 75 kilograms. Mabibigat ang mga gold ni Hitler kaysa kay Yamashita. Alright? So, final word guys, ay dito na talaga kayo mag-concentrate sa itong portion na ito kung saan nandito yung petals, yung bulaklak, sapatos, at yung anchor tunnel sign. At mag-drift left to right sa layo lamang na 2 meters. Okay, so yan lang guys. Congratulations, good luck. Congrats in advance. At huwag kayong masilaw sa isipin nyo na lang na ang nahukay nyo ay 100 itong 50,000 pesos lang na mga halaga. Huwag nyong isipin yung makabili kayo ng barko, gagawa kayo ng hotel, magbahay kayo ng mansyon. Huwag ganyan. Dapat
relax lang palagi. Isipin lang na 100,000 lang to, pangbili lang to ng motorcycle. Ganyan lang na mentality. May the Lord always guides you. Ciao for now.